Pagkatapos sa Semana Santa, magkakaroon ulit ng schedule na pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper na hindi pa nakakuha ng 5,000 pisong cash aid. Ang ilang TNVS driver hindi raw nakatanggap dahil wala sa listahan na isinumite ng kanilang transport network company. May unang balita si Joseph Moro. Mahigit kalahating araw pumapasada ang jeepney driver na si George, pero sa sobrang mahal ng petrolyo, nasa 400 piso lamang daw ang kanyang kita. Malaking tulong sana ang 5,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS ng DSWD. Pero hindi siya nabigyan dahil wala siya sa listahan, gaya ng libo-libong driver ng jeepney, motorcycle taxi at TNVS. Nag-submit po, sir. Hindi po namin alam, sir. Sa kita kasi malaki na bawas doon sa kita namin. So yung 5K po, pang tulong din po sa dagdag kita. Ayon sa DSWD, may mga hindi umano isinumiting pangalan ng mga tsuper ang ilang transport network company. Mabibista raw kasing sobra-sobra sa pinapayagan ang bilang ng kanilang mga partner drivers. Dalawa lang yan, to be fair about it. Grab and InDrive. Itinago nila yung mga tempo drivers nila, so you can imagine, mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Grab. Gate naman ng InDrive, isinimit nila ang buong listahan ng kanilang partner drivers. Na-validate naman daw ito para matiyak na nasunod at nakumpleto ang mga impormasyon. Bahagian nila ng proseso ang pagsumite ng kaukulang mga dokumento ng kanilang mga driver. Patuloy raw sila nakikipag-ugnayan si LTFRB at tutulong para maisama sila sa planong special payout. Sinusuri na rin daw nila ang mga isinumiting record para maisaayos sa mga datos at mga nakabinbin at kulang pang dokumento. Pagtitiyak naman ng DSWD sa mga di nakakuha ng ayuda, asahang may makukuha sa susunod na linggo pagkatapos ng Semana Santa. Sabay naman sa April 8 ang bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver sa probinsya at para sa mga tsuper sa Metro Manila na hindi nakakuha ng ayuda. Bukod pa riyan ang fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga operator at driver ng traditional at modern jeepney, bus at UV Express. Bus drivers po, kapag wala kayong 5K, either deposit or coordinate with your operators, kailangan namin listahan. Ibigay nyo yung e-wallet accounts nyo doon. Pag mayroong mga tsuper talaga na ayaw talaga ng mga ganito o wala silang mga e-wallets, pwede po kami mag-hold ng special payout para cash po namin ibibigay. Conductor po yan, kukuhanin po natin yan sa DSWD. No, nakiusap po tayo. Kaysa magtaas pasahe, pinag-aaralan ng gobyerno ng mangontrata ng pampublikong sasakyan para magbigay ng libreng sakay sa publiko. Bago pa man ipatupad yan, may libreng sakay na ang DOTR pati ang ilang LGU gaya ng Maynila. Ang Caloocan, bukod sa kanilang bus, nakipag-partner na rin sa mga tricycle para sa libreng sakay. Ang tsuper naman sa Pampanga na si Richie nagawa rin magbigay ng libreng sakay kahit pasakit sa kanya ang mahal na langis. Malit na bagay lang po yun, ma'am, kasi kung tutuusin po, sobra po binigay na blessing po sa amin eh. Kumbaga, naranasan ko rin pong ganyang hirap, kaya i-share ko lang po, ma'am. Siyempre magaan po sa pakiramdam po namin yung tumutulong talaga. Sa Tagbilaran, Bohol, may libreng sakay ang LGU mula Lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito ang unang balita. Joseph Morong, GMA News.